Hindi ka naman ng Malacanang na nananatiling in control ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pinaigting na aksyon kontra katiwalian. Sinabi rin ng Malacanang kay Zaldico na maiging tapusin na ang pagpapalabas ng mga video para hindi na mapuna pa ang mga paiba-iba sa kanyang kwento. Si Kenneth Paciente sa sentro ng balita. Live! Aljo, sa kabila nga ng ingay politika, binigyang diin ng palasyo na nananatili ang kakayahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mamuno ng bansa. Yan ang tugon ng palasyo sa kaliwat ka ng alingas-ngas na nag-uugnay sa pagkakaroon ng reset sa pamahalaan. Kabilang na riyan, Aljo, ang ilang panawagan ng pagbuo ng Transition Council at umano'y pagkakaroon ng civilian-military junta. Giit ng palasyo, nananatiling in control ang Pangulo. Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Kaugnay niyan, Aljo, sinalag din ng Malacanang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa umano siyang pumalit sa Pangulo sakaling magbitiw ito sa pwesto dahil siya ang una sa line of succession. Para sa Malacanang, hindi katanggap-tanggap na manggaling sa bise ang ganitong pahayag. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo, yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Kaugnay naman ang panibagong pahayag ni resigned Congressman Zaldico patungkol sa maanumalyang flood control project, git ng palasyo, mas mabuting tapusin na niko ang pagre-release ng mga video. Punto ng Malacanang, nagkakaroon daw kasi ng inconsistencies sa mga video na paisa-isang pinagre-release at tila bumabase sa reaksyon ng publiko. Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statement. Mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Aljo, kinumpirma naman kanina ni Undersecretary Claire Castro na mabubuwag na itong Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs o OSA-PIEA. Matapos ngang maitalaga ang dating kalihim nito na si Secretary Frederick Go bilang Acting Secretary ng Department of Finance. Sinabi naman ng Malacanang na hindi maaapektuhan ng anumang trade negotiations dahil pamumunuan naman ito ng Department of Trade and Industry. Aljo. Maraming salamat, Kenneth Paciente.